Okay. So, magandang araw sa lahat. Napagdesisyonan kong gawin 'tong video na 'to dahil, ilang araw na akong ba-browse dito sa group ng highertalent.ph. And eto, ako nag-post nito, by the way. My name is Raden. Marami ang nag-respond, so medyo naging interesting yung topic. Pero meron akong mga bagay na hindi na ipaliwanag ng ayos dito dahil nga, siyempre, in writing. Um, na gusto kong linawin dito sa video. At kung ikaw ay nag-aspire o nagpaplano na maging virtual assistant, panoorin mo tong video na to. Hindi lamang ito para sa mga baguhan o sa mga, pwede rin sa mga experience o pwede rin sa mga gustong magkambyo ng karir nila sa pagiging VA. So, para din sa mga walang experience na naghihirap or siyempre na-frustrate kagaya ni anonymous participant dito, no? It's sad to know na kahit gustong-gusto mo maging VA pero wala kang relevant experience. Hindi ka tatanggapin. Well, partly yes, pero ituloy mo yung video na to at baka makatulong sa'yo. Okay? So, umpisahan natin. Ano ba yung VA? So, virtual assistant. Simple lang. Pag sinabi ng virtual assistant, parang office secretary ka sa actual na setting, puro administrative yung ginagawa mo, o office clerk, secretary, or assistant executive secretary pag executive assistant ka. So hindi lahat, sabi ko nga sa post, hindi lahat ng nagwo-work online ay virtual assistant at isa-isahin ko yan dito, no? So ito, ulitin ko, yung video nito ay para dun sa mga seryoso. Kasi ang pagiging VA or ang pagiging remote worker, work from home ay hindi basta lang trabaho, ito ay isang karir na pagka nagkameron ka ng passion, paangat ka na lang ng paangat, wala nang balikan dito. Hindi kagaya sa ibang brick and mortar jobs o yung mga local jobs na pag natapos yung halimbawa sa BPO, pagka nag-close yung account sa isang BPO, lilipat ka sa isang BPO, ibang skills, iba na naman yung kung galing ka sa account ng, kunyari, account ng Verizon, lilipat ka sa account ng HP pag technical support ka. So, pare-parehas lang. So, medyo, kumbaga, lumipat ka lang ng bahay, parehas ng ginagawa. So, pagiging virtual assistant o remote worker, pag-develop ka ng specific skills, kahit saan ka pumunta, yung skills na yun, dala-dala mo at pataas ka na lang pataas. Dahil alam naman natin na yung technology ay walang tigil sa pag-innovate. So, by the way, konting background ko. So, isa akong lisensyadong guro. Pero hindi ako nagtuturo. Nagtrabaho ako bilang supervisor sa isang manufacturing dito sa Batangas, but originally I'm from Negros Occidental. Mahalatan niyo naman siguro sa punto ng pananalita ko. Mabilis, may punto. But anyway, after 7 years in manufacturing, as early as 2008, I started working freelance kasi mahilig ako magsulat. So, kahit may trabaho ako, nagsusulat ako. At dati, nung hindi pa nauso masyado yung artificial intelligence, mahal ang bayad sa web articles na sinasabi, no? So ngayon, medyo mahigpit na dahil marami ang nagkukunwaring writer pero gumagamit ng AI. So medyo na-saturate na yung market na yun. But anyway, yung mga legit talaga, lalo na yung mga news media companies, i-employ pa rin sila ng mga talented talaga ng mga writers. So, ano ang trabaho ko sa ngayon? Ang niche ko sa talaga, o linya ko, ay nagdi-design ako ng WordPress, so website, at search engine optimization, o minsan digital marketing. So, itong mga skills na to ay hindi ko masasabi o matatawag ang sarili ko na virtual assistant dahil hindi ako gumagawa ng administrative tasks. So, kung itatanong mo ako kung ano ako, so web designer ako, at the same time SEO specialist. Okay, papaliwanag yan mamaya. Para dun sa
mga nagsasabi wala silang experience. Matapos mo panoorin yung video na to, sigurado ako, mag-iisip ka sa sarili mo. Okay? Lalo na dun sa mga galing sa ibang trabaho, o galing sa bagong graduate, o galing sa BPO, o galing sa kahit sa construction. Okay? So, pasensya na, wala tayong camera dahil ayaw pumayag ng Chrome na i-allow yung loom ko for some reason. But anyway, gusto niyo makita yung pagbumuka ko, nandyan yung account ko. So, ako ito, no? Medyo marami tayong kakilala dito sa bagong group na Hair Talent, kaya ginagawa kong reference to. Okay. Now, bago tayo magpatagalin to, gusto ko lang ulitin ang pagiging, sige, gagamitin ko na yung term na virtual assistant para nagkaintindihan tayong lahat. Ang pagiging VA ay passion. Hindi ito yung nakasalubong mo lang sa daan, oh, anong ginagawa mo? Ay, VA ako. Ano ba yung VA? Malaki ba kitaan dyan? So, parang casual, you know? No? Hindi yung, gusto ko kasi na i-point out na, halimbawa, engineer yung kaibigan mo. Pag tinanong mo, ano ba yung engineer, malaki ba kitaan dyan? Di ba parang insulto? So kasi yung engineer, pagiging engineer, it's not just a job, it's career, no? So ganun din sa VA. So kung interesado kayo maging VA regardless of your experience, meron man o wala, kailangan seryosohin natin. Kasi pag naging experienced VA ka, remote worker ka, naka-develop ka ng specific skills, sabi nga ni Liam Neeson, specific skills, pataas na lang ng pataas yung skills mo, siyempre pag tumaas yung skills mo, tumaas din yung pataas yung kikitain mo. Okay. So, doon sa mga nagtatanong, walang experience. Okay. Meron akong pin-repair dito na short lang, no? So, gagamitin nating website ay onlinejobs.ph. Kasi nga ito yung matagal na at ito yung number 1 sa ngayon sa mga clients na naghahanap ng virtual assistant sa Pilipinas. Although yung Upwork ay sikat sa buong mundo, pero hindi siya masyado sikat sa atin, lalo na sa akin dahil siyempre may bayad yun eh. So, ikaw na yung naghanap ng trabaho, ikaw pa yung magbabayad. So, para sa akin parang no good yun. Okay, so dito sa discussion natin, gagamitin natin tong onlinejobs.ph. At saka, i-reference din natin yung Hair Talent. Although yung Hair Talent ay bago pa lang, so may mga ibang trabaho na rin dito. At bago tayo magtuloy, I suggest na gumawa kayo ng profile dito. Hindi lang basta meron kayong naka-ready na, halimbawa may nag-post dyan ng job at nag-search, malay nyo, makita yung profile nyo at kinontak kayo. So, ang paggagawa ng profile online, kailangan mag-invest tayo ng time na ayusin yung mga profile natin kasi may mga clients na hindi nagpo-post ng job, lalo na dito sa onlinejobs.ph. Sabihin ko sa inyo, this year alone, 3 yung tinanggihan kong trabaho na hindi ko in-applyan dahil nakita nila yung profile ko. So, pagka hindi niyo sineryoso to, kahit 10 beses, i-maximize niyo pa yung application niyo araw-araw na available dito na 10 beses. Hindi kayo marunong gumawa ng cover letter, hindi kayo marunong mag-apply, at hindi ayos yung profile nyo, sad to say, nagsasayang tayo ng oras. So, pasensya na, medyo straightforward ako magsalita. Pero kung itutuloy mo yung panonood nito, pagkatapos ng video na to, sigurado ako, antay nyo yung sunod na video. Okay, so, meron akong sample na ginawa dito ng, saan ba yan? Papaliwanag ko sa inyo to. Okay. People who want to become virtual assistants. Medyo direkta na tayo. So, iba-ibang pangalan. Naglagay ako ng 10 tao rito. Iba-iba ang background at yung job hunt na sinasabi ko. Papaliwanag ko sa inyo. Doon sa mga nagsasabi na walang experience, sala yung experience, bagong graduate. Ito yon, no? Background, skills, experience, course. So, syempre, meron ditong, kagaya ni Jenny,
Ito mga ano to ha, hindi to mga totoong tao, gumamit lang tayo ng mga pangalan para ma-present natin ng ayos. Galing sa BPO, ang experience niya technical support. Si Ruth, clerk, regional trial court. So makikita niyo iba-iba background, no? Staff ng local travel agency, si Mark, pharmacist, bagong graduate, si Janine, graphics designer. Saan siya nagtatrabaho? Sa local tarpaulin printing. Wala siyang degree. Si Chris, BPO, customer service, customer support. Si Joy, staff ng local na utangan, no? Halimbawa, yung mga nag-finance diyan sa mga motorsiklo sa labas, so siyempre may mga staff yun. Halimbawa, si Joy doon nagtatrabaho. Si Lisa, bagong graduate, ang course niya, management accounting. Nancy, fresh graduate ng IT. Si Anna, fresh graduate, civil engineering. So, sa tingin nyo, pag kayo ba tinanong, saan dito ang pwedeng maging VA? Di ba sa sakit ulo nyo? O kung kayo isa dito sa kay Jenny, lalo na kahit na may experience sa bilang technical support, although marami talaga ngayon, no, sa mga galing ng BPO, I myself galing ako ng BPO by the way, nag 3 years ako ng panahon ng recession ni Obama, President Obama. Kasi maraming ang walang alam doon sa ginagawa ng virtual assistant. So, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano kayo hindi mahirapan. Okay? So, sigurado ako, lahat kayo, halimbawa kayo, 10 dito, Jenny, Rotleo, Mark, Janine, Chris, Joy, Lisa, Nancy, Anna. Sigurado tayo na lahat ng resume nila nito ang nalagay ay virtual assistant. Okay. Given na yon. Kasi lahat sila gusto maging VA. Although nandito yung iba-iba background, di ba? So, pag ako si Jenny, may nakaredy na yung resume ko, gusto ko maging VA, pupunta ako dito sa onlinejobs.ph, anong hahanapin ko? Siyempre, virtual assistant. Kasi gusto kong maging VA, hindi ko alam kung paano. So, lalabas ngayon yung virtual assistant, administration, executive virtual assistant, e-commerce, virtual assistant, lahat nandyan. Okay? So, binasa niya, ang unang titingin niya, alam niyo kung ano, sweldo. Sweldo. So, siyempre, babasahin niya yung detalye. Pag merong nagganap siguro na, halimbawa, ito, tingnan natin. Follow nyo lang, duties, blah, 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 preferred qualifications, extremely ambitious, and motivated. Okay, so, passing and committee, so, walang nilagay na experience. Okay? So, sasabihin ni Jenny, pwede ako rito. Walang hinahanap na experience. Di ba? So, dahil walang hinahanap na experience, hindi naman ganun kababa yung salary, ngayon, nakita ng same people na 10, nakita nilang 10 sila. Madaling sabi, walang experience, nag-apply sila lahat dyan. Anong mangyayari? Okay? So, sila palang 10 yun. Di ba? Paano yung hindi kasama dito sa listahan na 100,000 pa? Nag-apply din dyan. So, anong nangyari? Isang position na saturate, lahat virtual assistant ang in-applyan dahil nakita no experience required. So, sa tingin nyo ba, ano ang chance na matanggap kayo? Napakaliit. Di ba? Okay. Same din kay Ruth, same din kay Leo, same din kay Mark, same din kay Janine. Okay. Now, pag-usapan muna natin si Jenny. Meron siyang experience na BPO technical support. Okay. Karamihan kasi nakakalimutan na yung experience nila once na nakaisip silang gustong maging virtual assistant. So, kung ako si Jenny, anong gagawin ko? Unang-una, dahil may experience ako sa technical support, isi-search ko technical support. Okay. So, syempre, hindi ako sa software. So, technical support, babasahin mo kung anong laman dyan. Pag baka merong related dun sa course mo, so full stack developer, client success representative, web developer, technical customer support, Facebook Meta experience. So, ito yung sinasabi ko. Okay. Hindi pa yan, babalik tayo dito kay Jenny. Technical support specialist, Facebook Meta experience. So, walang nakalagay na VA dyan, di ba? Specific yung hinahanap. Halimbawa, si Jenny,
BPO siya, technical support experience siya. Halimbawa, kung yung account na hawak niya ay Facebook. So, di ba may experience siya doon? Di ba? So, nilagay ko lang dito na example, Zero at saka QuickBooks. Ito yung mga accounting software. So, ito yung sinasabi ko na dapat sa pagiging VA, i-consider natin lagi yung experience natin. It's either related dyan sa pagiging VA or not. Kasi hindi natin alam, meron talaga tayong, basta nagtrabaho tayo, meron talaga tayong experience na magiging related doon sa pagiging virtual assistant. Ulitin ko, paano kung si Jenny, yung account na hawak niya nung nasa call center pa siya, ay Facebook? Di ba malapit siyang maging qualified dito? Technical Customer Support, Facebook. Di ba? So, hindi lang yan. Ito rin, no? Technical support for social media platform. Halimbawa, technical support siya dati ng LinkedIn o kaya ng Instagram o kaya ng Twitter X. So, yun. Kailangan, yun yung sinasabi ko na kailangan, so ngayon may nakita na si Jenny dyan na mga related pala dun sa experience ko dati nung call center pa ako, agent pa ako. So, kung ako si Jenny uli, anong gagawin ko? Yung resume ko, babaguhin ko, yung ilalagay ko dun na job title, hindi na yung virtual assistant. Ang ilalagay ko dun, technical support, tapos, ilalagay ko dun sa job experience ko sa baba kung ano yung mga account na na-support ko dati. 'Di ba? Kasi ito, dalawang beses na ako may nakilala na galing sa call center. Yung isa, ang account nung nasa call center pa, ang sinusupport na ay Zero. Accounting software to. Yung isa, QuickBooks, accounting software din. Ngayon, nung naging virtual assistant sila, sinunod nila yung style na ganito. Sa halip na maghanap sila ng virtual assistant job, ang hinanap nila ay technical support nung specific na account na sinusupport nila dati. Pasok sila kaagad. Di ba? So, punta tayo dito kay Ruth. Si Ruth, clerk, regional tri-court. Gusto niya maging VA. So, ano dapat ang gagawin niya? Punta siya sa online jobs ulit. Pinakita ko na sa inyo kanina, pagka virtual assistant ang ni-research natin, saan katutak ang lalabas. Ngayon, si Ruth ay may background sa legal. So, legal. Okay. Tingnan natin ha. Legal assistant. Yun na yun. Kung virtual assistant ang ni-research mo, hindi yan lalabas. So, qualified ba si Ruth dyan? Yes. Di ba? Qualified ba yung Siyam? Hindi. Kasi nga, specific. So, ganun lang kasimple yung paghahanap ng trabaho na wag lahat, ulitin ko, lahat kayo may kanya-kanyang skills. Hindi nyo lang alam kung paano hanapin yung trabaho na para sa inyo. So, ngayon, ano-ano yung mga keyword na pwedeng ihanapin ni Ross pag naghahanap ng job? Legal assistant, legal VA, law office VA. Lalabas yan dyan. Di ba? So, may mga case manager. Legal assistant, demand writer. Virtual assistant with paralegal experience. Di ba? So, ganun yun. So, kung ano yung dinisis ko, Jenny kay Ruth, ganun din yun sa the rest. So, diba, si Leo, staff siya ng local travel agency. Dito lang, halimbawa, may travel agency dyan na nag-aayos siya araw-araw ng mga pupuntang Palawan, pupuntang Boracay. Gusto niya maging VA. Okay, kinarinig niya sa kaibigan niya. So, sasabihin niya, ako, wala akong experience sa administrative. Hindi niya alam na ginagawa niya na. So, anong dapat ang gagamitin niya? Travel. Di ba? Executive assistant. Rental management. So, kasama yun doon, real estate, executive assistant, basta meron yan dyan, may related dyan sa mga travel. Basta travel at tourism, ito, kailangan lang ano to? Yan coordinating travel arrangement.
So, nahanap natin ngayon yung kung saan kung saan nakakalinya yung skills natin. So, executive assistant, sigurado may mga travel din yan, hindi lang lumalabas, kailangan buksan natin. But at the end of the day, meron talaga ang trabaho dyan na para sa inyo, no? So, may gym honors. So, ang iba naman. So, ano dapat ang hanapin ni Leo pag naghanap siya? Travel agency, VA, travel consultant. Mark. Si Mark, pharmacist. Bagong graduate. Okay. So, ano dapat ang ibabagay natin dun sa VA pa rin, pero ano ba yung ano, halimbawa, lagyan natin ng pharmacist. Sige nga, kung meron. Oh, beauty virtual assistant. Okay? Oral surgery, virtual assistant. Medical, virtual assistant. Medical executive assistant. So, medical writer. Pharmacist, so, sipin niya may actual nga na pharmacist eh. So, di ba? Huwag tayong mawala ng pag-asa. Depende yan lang yan sa paghahanap kung ano yung para sa atin. So, basically, yun yung lahat yung principle nito. Kaya ginawa to. Papakita ko lang sa inyo kung paano mag-search ng trabaho na para sa linya nyo na wag nyo isipin yung paano ako, wala akong experience sa pagiging VA. Ayan na nga eh, kahit anong trabaho mo, meron dyan. Di ba? So, ganon din yung kay Chris, na BPO rin galing, same sila ng case ni Jenny. Nung BPO ba si Chris, ano ba yung account na sinusupport niya? 'Di ba? Kasi alam naman natin halos lahat ng malalaking company na sinusupport ng BPO, meron pa rin naghahanap ng virtual assistant na related diyan, no? Kagaya nito ni Joy Loan, local finance loan business. So ang dami diyan naghahanap ng loan officer. Ito ginagamit ko lang na example tong online jobs pero hindi kasi ako fan ng Upwork. May iba pang may iba pang job market online diyan na makikita nyo rin yung mga ganito kahit sa LinkedIn, lalo na sa LinkedIn, no? So pwede rin kayong mag-search doon. Ang tinuturo ko sa inyo ay hindi para matuto kayo ng skills na technical. Ang sinasabi ko sa inyo ay kung paano maghanap ng trabaho dito sa video na to. Sa susunod, kung babalik kayo, kung hindi ko pa naman nagagawa, ituturo ko naman sa inyo kung paano ayusin yung resume at paano yung pag-apply na title pa lang ng application nyo, bubuksan na nung client. Kasi isipin nyo, nag-type ako dito ng virtual assistant nung nag-hire pa ako, VA kunyari. Lalabas dyan siguro libo-libo. Yan, no? Ade job pala yan. So, 1,000 jobs. Naalala ko, year 2018, nung naghahanap ako ng VA sa team namin, yung isang job post sa isang araw, tatanggap yan ng mga 7 to 800 applicants bago yun mag-pandemic, ilalo na ngayon. Tapos, pag ganun nakadami, pag ikaw yung hiring officer, ang titingnan mo na doon yung title eh. Pagka nakikita mo yung title pare-parehas, hindi mo na nga bubuksan yung application. So, may mga technique dyan kung paano mapansin ng nag-hire yung application nyo. So far, ngayon, ano sa tingin nyo? May natunan ba kayo rito? So, si Nancy, fresh graduate ng IT. Hindi ako familiar sa course na IT. Sinong panahon namin, wala yan eh. Hindi ako familiar sa mga major nila, pero kung meron diyang mga graphics design, siguro yun yung focus nyo yung sarili nyo, no? At kung ano-ano pang mga tools na ginagamit. At sigurado ako meron mga graphics design dyan. Kasi parang related din siya sa multimedia. Pero kung wala, suggest ko sa inyo, mag-aral kayo ng actual skills. In the future, bibigay ko yan. Kung saan kayo makapag-aral ng mga industry leaders talaga yung nagbibigay. Kagaya ng Google, HubSpot, no? Nagbibigay ang Google ng training certification for free. So, ito, fresh graduate si Ana, kunyari, civil engineering. Marami dyan. May trabaho ng draftsman, technical writer. So, bago ko ilagay ito dito, na-research ko na yan dito lahat. So, ngayon, kung sample lang ito, no?
mahigit daan-daan o libo pa ang klase ng trabaho meron tayo dito sa Pilipinas. I-check nyo isa-isa kung anong alam nyo, anong skills meron kayo, at i-try nyo i-search dito. Pag meron, baguhin nyo yung resume nyo. Pwede nyo ilagay yung VA pero sa dulo na. No? Tingnan natin ha. Kunyari, hanap tayo ng talent. Okay. Kunyari, legal VA. Tingnan natin kung meron dito. Oh. Kita mo siya, ang title niya, Client Success Manager, Legal VA, Intake Sales Specialist. So, imagine, kung ang nakalagay lang dyan sa profile ni Cherry ay virtual assistant, hindi lalabas yung sinerch natin na legal VA. So, ito yung mga experience na to eh. Yan o, VA, Executive Legal Assistant. Legal VA. So, specific. Yan. So, kaya nga, meron lagi dyan. So, again, examine nyo yung skills nyo, talent nyo, background nyo. At titingnan natin kung may natutunan kayo rito. Kaya ako ginawa to dahil para masagot yung mga katanungan, kagaya ng iba natin dito na nafe-feel ko yung struggle nila eh. Kasi buti nga ngayon, meron kayong mga group na ganito. Kami dati, nag-umpisa ako, mga public forum. So, wala ang Facebook nun eh. So, meron, Friendster, hindi naman ganito. So, yun, no? So, babalik tayo rito. So, lahat ito, hindi lahat dito VA, no? Pero gusto nila lahat maging VA. Di ba? Kasi, yung technical writer, hindi yan virtual assistant. Ang graphics designer, hindi yan virtual assistant. Bookkeeper, hindi yan virtual assistant. Ito, yung loan officer, pwede mong tawagin virtual assistant kasi administrative yan eh. Di ba? So, but anyway, wag nating problemahin yung term. Ang mahalaga, maghahanap tayo ng trabaho, nakalinya doon sa skills natin. Ulitin ko, itong 10 tao na ito, hindi dapat sila magkakakompetensya sa paghahanap ng trabaho dahil iba-iba yung skills nila at background. Diba? Pero kung hindi nila napanood ng video na to, sigurado magkakakompetensya sila lahat. Kasi lahat sila, puro general virtual assistant ang pag-a-applyan. Okay? So, yun lang muna. So, mag-research pa tayo ng mag-research, pero again, I suggest wag tayong magmadali kasi ang pagiging VA, hindi kailangan ng experience dyan kung di kaalaman, skills. At ang skills ay nakukuha sa pag-aaral, ang experience nakukuha sa pagtatrabaho. So, wag tayong mag-apura. Kung may mga tanong kayo, ilagay nyo dyan sa comment kung saan makakakuha ng certificate na walang bayad na industry leader ang nagbibigay, hindi yung mga nagpapabayad ng online na yung certificate dyan, hindi mo naman magagamit. No? Kagaya nito. Google Ads. Ito ha, mataas ang bayad dito. Sala. Mali yung Google Ads. Ito isa sa pinaka-in-demand na trabaho. Okay. Ito isang company lang, no? MedSpa Ads Specialist. Google Ads Specialist. Itong Google Ads Specialist, ito ay isa sa pinaka-in-demand na trabaho. At ang nagbibigay mismo ng training dito ay Google. Sila mismo yung nagbibigay ng certificate. At pag meron ka ng Google Ads certificate, hindi ka basta-basta, hindi ka biro. Ang FB Ads, Google Ads, ang FB, Facebook, Meta, nagbibigay din ng sariling certification training. Hindi yan binibigay ng kung sino-sino. Doon mo yan mapag-aralan sa Facebook o Meta website mismo. Marami lang hindi nakakaalam. Lagay nyo dyan, lalagay ko dyan, pag may tanong, lalagay ko dyan sa description. So, yun, no? Go High Level Specialist, sa totoo lang, certified ako ng Go High Level, pero hindi ko lang alam kung ino-offer ng free to kasi yung client ko yung nag-sponsor sa akin. Nagiging in demand to ngayon. Titingnan ko kung may ino-offer na free. No? Kasi yung sa akin, client yung nagbayad eh.
So, yan, Google Ads Expert, Google Ads Manager. So, lahat kayo pala na 10, pwedeng mag-aral ng Google Ads. Kaya nga sabi ko, kailangan natin ng skills. Huwag yung, at saka, ayaw ko makarinig nung, halimbawa, alam ng kaibigan mo na nagtatrabaho ka online, sasabihin, oh, maganda ba kita andyan. Tapos pangalawa, sasabihin sa'yo, uy, baka naman may mabigyan mo ako ng extra 2 hours to 4 hours, kailangan ko lang ng silent. Parang ganun kadali, hindi. Tapos, wala pa siyang laptop o computer, gusto pang gumamit ng cellphone, Diyos ko po, Rudy. Yun yung mga tao na kailangan nating ipaliwanag sa kanila kung bakit at paano at kung ano dapat. So, walang ganon. Nasa data entry. Sinauna pang term yan. Wala na ngayon. Napaka-stricto na ng mga clients, lalo na mula nung pandemic dahil ang dami na talaga ng naghahanap ng trabaho online at malaki ang population na galing sa BPO na gusto nang lumipat sa pagiging VA. Okay. So, pasensya na kung mabilis ako magsalita at may punto. Sana naintindihan nyo at kung may question kayo, lagay nyo lang sa baba. Maraming salamat.